ang trending na pagkain ngayon. Talagang pinag-uusapan na naman yung sa social media. Ang bagong inihahain ni Diwata na crispy ulo. Kaya ang nasa ulo ng mga balita ngayon, ang iba pang mga dinarayong crispy ulo. Katulad ng pinakamalupit daw sa Valenzuela, na hindi lang malutong, sobrang lambot din daw ng laman. Pruweba? Kaya lang naman itong hiwain ng paper plate. At kahit pa ng plastic na kutsara at tinidor. Crispy pata. Ang viral na crispy ulo ng baboy na ito, specialty ng mag-asawang Paulo at Ana. Lahat ng makakatikim niyan, masasarapan talaga. Malambot. Alas 8 pa lang ng umaga, nililinis na ni Paulo ang mga i-deliver sa kanilang ulo ng baboy. Kailangan laging malinis yung tenga, walang balahibo, wala nang dugo-dugo bago ilaga. Kinakain din kasi ito. Ginagamitan niya ito ng blowtorch para matanggal ang mga balahibo. Sunod itong binalot sa katsa. Para intact pa rin po siya kahit sobrang lambot, mahahango pa rin natin siya ng buo. Pinakuluan sa kalderong naglalaman ng mga sikretong pampalasa sa loob ng 5 oras. Kaya naman pala, sobrang lambot. Kapag ginawa mo yung kahoy, mas madali siyang lumutong, tas hindi nadadry yung loob. Mas juicy yung loob, pero malutong na yung labas. Pagkahango, pinahanginan muna. At saka isinalang sa kumukulong mantika. At para hindi agad mawala ang lutong, nilagay nila ito sa paper plate at brown paper. Yung paper plate kasi kapag tumulo yung mantika, hindi siya nasisipsip. Then yung craft paper na yan, nasisipsip niya yung mantika ng ulo. Hindi na stay sa balat. Ang presyo mula 800 to 1,100 pesos, depende sa laki. Pag kinagat mo talagang crunchy, saka yung smoky flavor po talaga, lumalasa sa crispy ulo. Ang kanilang crispy ulo ng baboy, ipinamanang recipe at negosyo raw ng ama ni Ana na si Tatay Pabling. Naisip niyang mag-crispy ulo. Kasi usually, puro lechong ulong buo. Walang nagki-crispy ulo na hati. Tinry niya. Pero para mas makilala pa ang kanilang crispy ulo, kinailangang gumimik. Nag-iisip kami ng pakulo ng misis ko. Kailangan makita nila kung gaano kalambot. Try yan natin plastic spoon. Doon po nagsimula na yung video na yung crispy pata. Mula nung pumatok ang kanilang putok-batok crispy ulo ng baboy, nakakabenta raw ang mag-asawa ng 60 na piraso kada araw at kumikita ng hanggang 100,000 pesos kada linggo. Naapaayos na po namin yung tindahan namin. Naka-help din po kami sa pagpapagawa ng bahay ng parents ko. For me, yun yung pinakamalaking achievement namin. Dito naman sa Pasay City, ang restaurant na ito, anila ang institusyon daw pagdating sa crispy ulo ng baboy. Yung packaging na kilalang-kilala na dito sa Pasay, pag may mga inuman, binyagan dito, ginagamit siyang pangregalo. Isa ito sa pinakamatandang restaurant sa buong Pasay. Ipinatayo noon pa raw 1940s. It was late 90s or early 2000 na talagang sinama na siya sa menu. Ang mga ginagamit nilang ulo ng baboy, garantisado raw na sariwa. Hinahangok kasi sa katabilang nilang palengke. Pero dinidedma-dedma lang daw ito noon at wala halos bumibili. Dinadala yung karne sa restaurant, pinapakisuyo, then later on, pinapaluto, tapos yun na yung kinakain nila, pulutan nila. Hanggang kumalat sa Pasay na malutong at talaga namang masarap ang kanilang crispy ulo. Pero imbes na lumaki ang kanilang mga ulo, mas lalo raw nilang pinaghusayan ang pagluluto. Kaya naman nasa 200 crispy ulo raw ang naibibenta nila kada araw. Malaki ang naging projection ng crispy ulo sa restaurant. Naging isa sa mga iconic na dishes. Sobrang lambot nung texture niya. Pag kinakain mo siya, magme-melt talaga sa bibig mo yung lasa niya.
lamang ito na isiniserve sa Las Piñas, madalas na pagkakamalang ulo ng dinosaur kumpara sa baboy. Di hamak na mas kakaunti raw ang taba nito. Ito ang iprinitong ulo ng baka. Ito kasing ulo ng baka is lean. Wala kang makikitang mga litid. Hindi siya yung kagaya ng mga parts na wherein meron siyang parang puti na taba. Ito yung aming ulo na in-order. Ito yung mata. Pero pansin nyo po, pinutol namin itong uso kasi masyado pong malaki. Andito yung part ng mga utak-utak. May part ng gilagid dito ng baka. So kasama siya sa niluluto. Pero inaabot daw ng siyam-siyam para lang matimplahan at mapalambot ang ulo ng baka. Ibinabad muna ito sa kanilang special secret marinade sa loob ng 2 oras. Hindi lang crispy, but we're talking of yung talagang magiging lasa niya. So kailangan talaga minamarinate siya. Ang mga ulo ng baka inilagay sa freezer. Ngayon, traditional towing, talagang tinatapatan namin siya ng electric pan para matunaw siya. Kasi hindi namin siya basta pwede ilagay sa pressure cooker. Isinalang sa pressure cooker sa loob ng 5 oras. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. Makalipas ang mahigit 10 oras na paghahanda, Ito na ang crispy ulo ng baka. Kung order kayo, we advise na a day before talaga namin siya magagawa para sa inyo. Malinamnam siya, tapos malambot, saka hindi siya oily. Crispy siya, pero sa baboy. Hindi siya masyadong mataba, malaman siya. Makukuha lang natin siya is high protein. Pero kasi once na sumobra ka, magkakaroon ka ng saturated fat, especially po sa ulo, kasi more on balat na yung makukuha mo doon. Magkakaroon tayo ng mga cardiovascular diseases kasi mag-elevate yung mga cholesterol level natin, tataas yung blood pressure mo, so pwede ka mag-lead ng stroke. Okay lang naman kumain, pero dapat occasionally lang. walang duda, pamatay sa sarap ang crispy ulo. Mahirap tanggihan. Pero tandaan po, napakataas din ang kolesterol ng mga ito. Kaya hinay-hinay lang. Huwag matigas ang ulo.